No? Ang sagot po diyan, walang nangyaring depensa. Wala silang naipakitang depensa. No? Kaya mananatili sa utak ng mamamayang Pilipino na may katanungan sa Vice Presidente, saan mo dinala yung kaban ng bayan? At speaking of impeachment to, mga boss chief sir, ayan. No? Magkokomento na si BP Sara at ipapatawag na po ng Supreme Court si Inday Sara Duterte, mga bossing. Kasi ano sabi, natanggap na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang formal notice mula sa Korte Suprema na nag-uutos sa kanyang magkomento sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Ewan ko lang ho, mga kababayan, kung sasagot dito ang Vice Presidente or kung may isasagot dito ang Vice Presidente. Ang mga itatanong lang naman ito, totoo ba na binigyan kanila ng pagkakatungkol doon sa mga nasa loob ng impeachment na isinusumite nila? Yung mga yun ho. Tayo, kitang-kita natin yun, mga bossing, di ba? Tayo, alam na alam natin yun dahil sinubaybayan po natin ang House of Representatives sa mga ganun. Kaugnay ito sa desisyon ng Korte na ideklarang labag sa saligang batas ang Article of Impeachment laban sa Vice Presidente. May 10 araw sabi. May 10 araw ang Vice na magsumite ng kanyang sagot. Sagot naman po ng Vice Presidente, tayo naman. We have been working, di ba? On the comment, pahayag ni Michael Powa. Simula pa lang ho, mga kababayan. Simula pa lang po dun sa Congress hanggang ngayon, wala pa din ho tayong naririnig na sagot dito sa kampo ng Vice Presidente. Di ba? Kaya nga po yung mga followers o yung mga subscriber o yung mga sumusuporta sa kanila, pag pumupunta ho dito sa ating channel, mga bossing, walang maisagot. Puros o panay lang ho, mga kababayan, ang isinasagot ng kanilang mga followers ay bangag, adik, or bayaran ka, Mark Ramos. Paulit-ulit hong ganun. Di ba? BP Sara Camp, natanggap na ang Supreme Court order sa impeachment, appeal. Ano kaya ang isasagot nila dito? No? Baka magsinungaling. Naku, hindi po nila kami pinapatawag. Naku, hindi po nila kami binibigyan ng tsansa na maipaliwanag yung aming side, etc., etc. Wala pong maniniwala na mamamayang Pilipino sa ganyan hong estilo, mga kababayan. Dahil ultimo ho tayo, kitang-kita ho natin, mga kababayan, yung mga patawag sa kanila. Sabi ni Tommy ng Cereza Force, porsyentuhan lang si Cheese. Paano din sasagutin ng Vice Presidente? Yung mga itatanong sa kanya patungkol doon sa mga patungkol po doon sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. Paano po lahat yan? Di ba? Sabi ni Gracious Grace ng Cereza Force, di kaya delikado? Di kaya delikado din yan, Sir Mark, dahil appointee ni Poon ang 12 Supreme Court. Napapansin na sila ng mamamayang Pilipino. No? Napapansin na ho sila ng mamamayang Pilipino. Kaya siguro, kailangan maayos yan. Hindi naman, sabi nung iba, hindi naman porket Supreme Court yan, hindi na tayo pwedeng magsalita. Hindi na tayo pwedeng umalma. At hindi na natin pwedeng sabihin na mali yung desisyon ng Supreme Court. May mga pagkakataon na binabaliktad din nila yung kanilang desisyon. Di ba? Kahit pa konti-konti lang, Cheese, makakaipon din. Anyway, mga kababayan, yan po ang ating follow-up o update po tungkol po dyan sa impeachment ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Magpapaalam muna ako sa inyo at inaantok na ako at medyo pagod ho tayo sa araw na ito, mga boss chief sir. At least meron tayong 5 naging talakayan sa araw na ito. Kaya po, mga boss chief sir,
mamayang gabi magsama-sama po ulit tayo sa panibagong live, panibagong reaction po. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating